Amen? Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po, isang maulan na umaga sa ating lahat. Patuloy na pinapapatak ng Lord ang ulan sa umagang ito para ipakita sa bawat isa yung kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya sa umagang ito, ibabalik natin sa Diyos ang papuri at ang pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? So tayong lahat ay tumayo. Welcome po sa mga kapatid, church at home, church with our family and loved ones this morning. Let us allow the Holy Spirit to turn our worries into worship. Amen po ba? Say amen yung mga nasa bahay. No, God will turn our worries into worship at makikita po natin this battle, God will turn this battle into blessings. Amen. Blessings of healing, blessings of financial breakthrough, blessing ng isang bagong pagsisimula sa new normal na ito. Amen po ba? So let us continue to set our soul, our mind, our spirit. Let us focus. Iwanan natin ang lahat ng bigatin sa paanan ng Panginoon at sa umagang ito magkaroon po tayo ng pusong uhaw sa pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan na nagkaloob ng buhay sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po. Itataas natin ang dakilang pangalan ng Diyos sa umagang ito. Amen! Amen! Welcome po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa gawain ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. No, sabay-sabay po tayo magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon sa ating mga awit. No, awitin natin yung banal mong tahanan. Yes, Lord, patuloy ka namin tinataas dahil sa aming buhay. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga na ikay banal, Panginoon, ikay tapat, magpakailanman, O God. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba na susumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Minsang papuling ka, O Diyos, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, O God, nagpapakumbaba na susumamo, paging dapatin mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pasamba. Magkari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Tanging sa'yo lamang, Panginoon, nagpapakumbaba na susumamo, pag
wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Let us commit our time to the Lord. Father, Lord, we ask your forgiveness, O Lord, in all of our inadequacies, O Lord. We praise your name, we magnify you, Lord, sa bawat naming mga buhay. That is truly, you are faithful, O Lord, in all of your promises, O Lord, na sinabi mo sa aming Panginoon. And Lord, sa mga oras at sa panahon ito, Panginoon, hayaan mo na aming sambitin ang bawat naming mga puso, ng bawat naming isipan, Panginoon, as we are submitting to you, Panginoon, ang aming mga buhay. That in Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. Salamat, Panginoon, for the blessings, for the life, the strength that you bestowed upon us, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito that once again, meron kaming kalakasan na kami ay magpuri, umarap sa banal mong presensya, Panginoon, na tinataglay namin, Panginoon, ang lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. We are well and we are able, O Lord, na ibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri ito, Panginoon. Take us, Lord, as a living sacrifice, O God. Kami nagpapalinis sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Tunay nga po, that apart from you, we can do nothing, O Lord. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kung may nakita kaming pagmamataas sa aming mga puso, pag-aangat ng aming mga sarili bukod sa iyo, Panginoon, aming pong hinihingi ng kapatawaran ng mga bagay dito. Ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, at sasabihin, dalangin namin na ituro nawa ng banal na Espiritu na itong lahat ng mga bagay na ito ay naayon sa iyong kalooban, Lord. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa na narito, naging sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Panginoon, ang tanging po naming hiling ay ang kaliwanagan ng banal na Espiritu na maipahayag sa amin ang iyong salita, Panginoon. Ikaw lamang ang liwanag at ikaw lamang ang katotohanan, O Diyos, kung kaya sa iyo kami lumalapit sa mga sandaling ito. Panginoon, ang liwanag, ang talino, ang kaalaman na nagmumula sa iyo, maging ang kabanalan, ay amin pong inihiling sa iyo. It is all about your restraining mercy, restraining grace, O Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon. At bukod dyan, wala na po kami ibang hinihiling, Panginoon. Ang lahat ay ang pagsama, pagtuturo mo, at ang kapangyarihan mo na patuloy namin makamit at makamtan sa bagay. Purihin ka, O Diyos. At Lord, amin pong idinideklara ang kagalingan mo, physically, spiritually, Panginoon, sa bawat naming mga buhay, O Diyos. Tinatapila ka namin. Itinataas namin ang aming mga puso. Itinataas namin ang aming mga tinig, maging ang aming buong pagkatao sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, it is an absolute surrender ang aming binibigay sa iyo. For this we pray in Christ's name. Amen and amen. Praise. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon. At yung mga nasa tahanan po, hawakan namin yung mga Biblia. And read with us
allow. Amen? Babasahin natin yung salita ng Diyos ng malakas. Amen. Sama-sama po tayo. Kasi gusto nating i-break, no? Yung gawa ng kaaway through the Word of God this morning. Paririnig natin sa kalangitan yung ating mga tinig as we continue to magnify the name of our Lord Jesus Christ. Are you ready? Read with us. So yung aking mga apo na nandito, na lagi namin kasama, so faithful kay Lord. Together with Ross family, ano po? Babasahin natin ang malakas sa salita ng Panginoon. Tayo po manatiling nakatayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Pagbasa sa banal na salita ng ating Panginoon, mga awit, kabanatang 84, may talatang 1 hanggang 4. Ganito po sinasabi ng Panginoon, mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Verse 2. Basahin niyo po yung verse 2. Sasabihin ang iyong mo na sa templo ay pumasok ang buo kong pagkatao ay umaawit ng may lubot. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugat, maging ibong layang-laya sa templo mo ay nagagalak. Amen. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Sabay-sabay po tayo sa verse 4. Mapalad na masasabi, silang doong tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Amen! Amen! Kailangan talaga yung pagpupuri natin hindi nakabase sa pagpapala ng Diyos. Sa dami ng pera, o kahit walang pera, say amen. Yung ngayon ay walang pera, God will provide everything that you need. Amen po ba? Sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng kasakitan, itataas natin ang Diyos. Say amen. Yung may mga sakit ngayon, God is about to heal you. Receive it according to your faith. Thy will be done. Sabi yung masayang awit ng pagpupuri sa Diyos. Are you excited? Amen. Masaya ka ba? You are alive. You are well. Alam niyo po, marami sa atin nasa balik ng karamdaman. Ano po? And we are declaring and praying for you. But this morning, isang tabi muna natin ang lahat. Amen po ba? Tataas natin ang makapangyarihang Diyos sa ating buhay. We will worship the Lord. We will exalt His holy name sa umagang ito. So sabihin mo sa iyong kaluluwa, gising, gising, gising. Worship time. Amen? Amen. And receive how God is moving in our needs. So tayo po'y mag-worship na. Amen. No, kailangan gising yung ating dugo, gising yung ating diwa para magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Ang dami nating mga evento, ang daming mga plano, pero dapat hindi natin ma-miss out yung pagbibigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Yun yung pinaka-importante sa lahat. No, kaya sabay-sabay nating purihin at sambahin ang Panginoon sa ating mga awitan at pagsamba. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ay kay sapat na at higit pa, Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay tayo mawag sa Panginoon. Oh, 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 oh. Yes, oh God. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Amen. Ikaw ang aking pasto na di magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit
mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Amen! Hallelujah! Tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Yes, Lord, ikaw ang aking pastol na di nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 yes, Lord. Oh, 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 oh. Isa pa, ikaw ang aking pastol. Ikaw ang aking pastol na di nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa, Panginoon. Yes, Lord, sapat na, ika'y sapat na. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, oh God, hallelujah. Oh, 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 oh. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang aming kasapatan, O Diyos, na ikaw ang Diyos na matapat at banal, Panginoon, at dakila sa lahat, O God. Ikaw ang Diyos ng pagpapala, Panginoon. Lord, sa panahon, O God, na kami nagkukulang, Panginoon, ikaw ang nagpupuno, Panginoon, sa amin, O God. Ikaw ang nagbibigay ng kasapatan, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa kabila ng lahat, Panginoon, ng pandemyang ito, O God. Nananatili ka, Panginoon, sa aming tabi, Panginoon. Nananatili ka, Panginoon, na nagbibigay na nag-uumapaw na biyaya, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin, Panginoon, sasambahin, Panginoon, at pasasalamatan, O Diyos. Hallelujah. Ano man yung sitwasyon, Panginoon, ikaw ang aming pasasalamatan, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, at wala nang iba. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, hindi ka maikukumpara, Panginoon. Hallelujah. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Yes, Lord, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ang katuwiran mo, ang ninanasan ng buhaw na puso ko. Minsan pa, Panginoon, kung ikaw, O Diyos, hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan, ang kabanalan mo, Panginoon, ang kabanalan mo. Yes, Lord, ang katuwiran mo, ang linanasan ng uhaw na puso ko. Yes, O God, purihin ka. Di ka maikukumpara, hallelujah, sa kahit na kanino paman. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Ikaw lamang, Panginoon. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw,
Panginoon, ang kasapatan mo. Ang kabanalan mo, Panginoon, Kabanalan mo, ang katuwiran mo. Hallelujah. Ang minanasan ng uhaw na puso ko. Hindi ka maikukumpara, Panginoon. Di ka maikukumpara. Hallelujah. Sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hallelujah, purihin ka. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Wala sa amin, hindi ka maikukumpara, Panginoon. Yes, Lord. Sa kahit na kanino pa man, Panginoon. Sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Ikaw lang, O Diyos. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Ikaw lang, O Diyos. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Yes, O God, ikaw lamang ang higit namin kailangan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Puri ikaw, Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na matapat, Panginoon, sa aming buhay, O God. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, bigyan mo ang bawat isa, O God, ng kagalakan sa kabila ng kalungkutan, Panginoon, ng kasapatan sa kabila ng kakulangan, Panginoon. Lord, ng kasiyahan, O God. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan, O God, ng pagpapala, Panginoon, ng biyaya, O Diyos, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo namin itinataas ang lahat, Panginoon, ng aming papuri, aming pagsamba, pangluwalhati, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito na meron tayong pagkakataon na magbalik, magpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon na kanyang ginawa sa ating mga buhay. At siya po ang tagapagbigay ng ating mga buhay, siya ang nagtatakda at maging siya po ang tagapag-ingat ng bawat nating buhay na tinataglay. Salamat po sa Panginoon for making me home. Ito, sa patuloy niyang pagbibigay ng kanyang kaalaman at karunungan, maging ang kanyang kabanalan ay kanyang ibinabahagi sa mga taong nais magkamit nito at sa mga taong nais magtapat, no, sa pamamagitan ng kaalaman at kabanalan na kanyang ibinibigay sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga po sa mga nanonood. Salamat po na kayo po ay aming kasama sa aming spiritual fellowship at sa ating paglapit sa ating Diyos. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. At bago po ang lahat, let's come to God in prayer. Salamat po, Panginoon. Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, maging ng talino. O Diyos, bayaan mong ibalik po namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, bilang tanda ng aming a sign of our deep respect, O Lord, na amin pong ibinibigay sa iyo. Nawa, Panginoon, dalangin namin na ito po ay tanggapin ninyo na mayroong kalugudan sa inyong puso, Panginoon. In every words, Panginoon, na aking pong sasambitin, dalayan niyo po na ito po ay guided by the Holy Spirit, O Lord. Let the illumin of your
Spirit, Lord, be upon me, O God. Lord, na hindi ako magsasalita, na hindi si Pastor Benji ang magsasalita, magpapahayag, Lord, hindi base sa talino ng tao, for not by might nor by power, but by my Spirit, sabi mo, Panginoon. Tanging sa iyong Espiritu lamang, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ako lamang ay pinahintulutan mong magpahayag ng iyong salita. O Diyos, ginawa mong katwiran, ginawa mong matuwid sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Kristo. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon dahil minsan pa mararanasan na naman po natin at ating pong matutunghayan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa buhay ng isang tao na sa kabila ng tawagin na natin a greatest trouble na kanyang naranasan ay patuloy pa rin po siyang nanatiling tapat sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng pagkawala or pagkawala ng kanyang mga anak, ng kanyang kayamanan, ng kanyang tinatamasa, naging mataas na pagtingin, no? Dahil sa kanyang kapanahonan po, siya po yung pinakadakilang tao na nabubuhay. He is a wealthy man. He is a prosperous man. Ano po? Ito pong taong aking tinutukoy, meron po siyang pinaka maligayang pamilya. No? A good and a this man is a good and a godly, prosperous man. Having a great family. Meron po siyang 7 anak na lalaki at merong 3 anak na babae. And sabihin ko na yung pangalan, Job was a healthy and a wealthy man. And dumating sa kanyang buhay, pagkakataon sa kanyang buhay na siya po ay sinubok sa kanyang pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal sa Diyos. Anyway, ang pamagat po ng ating mensahe na nagmula sa Diyos ay triumph in trouble. Triumph in trouble. No? Pag-asa sa kabila ng madilim, hindi natin makita kung saan ba patungo, no, ang ating buhay. Ano ba ang ating kinabukasan? No, ito yung kaligayahan, pagdiriwang, pagbubunyi, no? Hindi lamang nakita ni Silpa, ni Sofar at ni Bildad, bagkus kabaliktaran pa, yung nakita nilang sinasabing triumph sa buhay ng kanilang kaibigan na si Job. No? Dahil kung makikita natin si Job, ang kanyang katawan, sabi nga sa aklat ng Job chapter 2 verse 7, ang kanyang katawan magmula dun sa sole of his foot at sa kanyang ulo ay punong-puno ng nagnanaknak na sugat. Alam niyo po, sabi po ng mga, in medical term, ito po ay leprosy, complicated with elephantiasis. Hindi pala ito basta-basta carbuncle lang. O yung sabi nga sa Tagalog, is po sa aking word, bakokang. Ano po, yung malalaking sugat na nagnanaknak. Pero alam niyo po, marami pong klase ng leprosy or ng ketong. Ito pong naranasan ni Job, ay ito po ay isang uri ng leprosy. Lumala, complicated, or with elephantiasis. No? Kumbaga, napakalalaki talaga nito. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, anong oras na ba? No, sa mga nag-aalmusal, na kapag pumuputok yung nana, meron po nasa gilid ng basurahan at ang kanyang pamunas dahil nasa kawalan na, no? Sabihin natin from riches to rags yung kanyang naging buhay. Basag na palayok na lamang ang kanyang pinangaano sa kanyang mga nana o sa sugat niyang nagnanak na. No? Yung triumph na sinasabi, hindi po nakita ng kanyang asawa.
Pagkat sinabi po rito sa Job chapter 19, maging ang kanyang asawa ay nandidiri sa kanya. No, ganyan ka worse o hindi ang experience na naranasan ni Job sa kanyang buhay. Maging ang kanyang mga kaibigan ay siyang sinisisi or sinasabing baka napakatindi ng pagkakasalang nagawa mo sa harap ng Diyos kung kaya't iyong dinaranas. No? This is accusing words na sa kabila ng kanyang karumal-dumal, grabe, worse than the most, no? Na situation ay ngayon pa yung kanyang mga naririnig. It is a killing words. Kaya sabi nga po, this is the lesson, sa bawat tao natin makakaharap, ingatan natin ang bawat kataga o salitang ating binibitawan. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng taong yan. No? At yan po si Bildad, si Eliphaz, at naging si Sophar, na hindi nila iningatan ang kanilang mga pananalita sa harapan ni Job. Ito po. This is the story of Job. Job remembered by many during trouble. No? Kung atin pong ibabase ang ating kalagayan, bawat nating buhay, problema, sakit na nararanasan, siguro wala nang hihigit pa sa naranasan itong si Job. Ano po? This is his story. Kung gusto natin lumakas sa ating sitwasyon, let us read the story of Job. Ano po? His trouble, sabi ko nga po kanina, his trouble that is greater than the most. Greater than the most. Wala nang hihigit pa sa kanyang naranasan. No? But, sa kabila ng kanyang nararanasan, on chapter 2, kung ating babasahin, ito po ay dala ng paninisi, no? Ni Satan sa ating Diyos. Dahil pinagmalaki ng Diyos sa harapan ni Satanas ang buhay ng kanyang lingkod. Ito ang aking lingkod. No? Tapat siya, marunong siya magbalik ng papuri, at maging ang kanyang mga anak, gumawa si Job ng dambana upang kung sa kasakaling may nagagawang pag-alimura, kasalanan, katampalasanan ng kanyang mga anak sa harap ni Yahweh, sa dambana ng kanyang itinayo tuwing umaga, siya po ay pumupunta at kanyang hinihingi ng tawad ng kanyang mga anak. Kanya katindi ito as a father, no? Siya na po ang humihingi ng pagpapatawa at mga kasalanan na nagawa ng kanyang mga anak sa harap ni Yahweh. Kaya, lesson learned, yung mga magulang, alam naman natin na ang ating mga anak, sometimes, nagkukulang sila sa pananalangin, sa paglapit sa Diyos, tayo na humingi. Tayo na humingi. Tayo na ang manikluhod, tayo na ang mangusap, makipag-usap, no, sa ating Diyos na sila ay patawarin. This is true. Ito po si Job. No? Hindi siya nakakalimot lumapit sa Diyos sa tuwing umaga. Hindi siya nakakalimot tumawag, makipag-usap sa Diyos habang siya ay nabubuhay. I believe si Job po ito po ay nasa kapanahonan ni Noah and Abraham. Dahil may sinabi po doon in Genesis chapter 10 verse 29, siya po ay isa kabilang sa lipi ni Noah. Genesis 10:29, sabi po ng mga Bible scholar, yung Jobab, no? The name Jobab, that is home. No? But yan lang po ang sabi nila. Kung yan po ay katotohanan, siya po ay kasama sa lipi ni Noah. Siya po ay kasama sa lipi ni Noah. Si Job po ay mayroong tatlong katanungan. This is Job's 3 questions. Who can bring a clean thing out of an unclean? Let us read on Job chapter 14, verse 4. Job 14. Ito po yung una sa katanungan ni Job sa kanyang mga kaibigan. Job 14 verse 4.
Meron bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Ang buhay ng tao ay maikli lamang. Job chapter 14 verse 1. Subalit punong-puno ng kahirapan. Totoo po, no? Yan po yung katotohanan. We must admit, we must take, no? And we must receive reality. Subalit punong-puno ng kahirapan. Verse 1. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas. Sabi po ni James in his epistle, no, ang buhay ng tayo parang aso lamang, no? Nakikita mo ngayon at pagdakay, wala na. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparang. Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Meron bang malinis na nagmumula sa taong marumi at masama? Verse 5, sa simula pa itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Ang ibig sabihin lamang po dito ni Hubay, walang maaaring magpaging matuwid, luminis sa isang tao, kundi ang Diyos lamang. Walang maaaring magbalik ng kanyang katuwiran, ng kanyang kabanalang nawala sa hardin, ng kanyang kaalaman, in Ephesians 4:24, kundi ang Diyos lamang. Walang maaaring magpanumbalik ng damit o kasuotan ng katwiran ng Diyos kung hindi ang Diyos lamang. Walang maaaring magpaging matuwid sa tao because in Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang siyang may kakayanan at kapangyarihan na magbalik ng katwiran at kabanalan, maging ang karunungan na nagmula sa Diyos. Anyway, that is His intrinsic glory of God. No? Kakayanyahan ng Diyos or His attribute na nawala sa tao kung hindi ang Diyos lamang. Kung hindi ang Diyos lamang. Kapag ang isang tao minarapat ng Diyos na patawarin sa kanyang pagkakasala at linisin, pagalingin sa kanyang spiritual na karamdaman, sabi nga po, kapag pinagaling ng Diyos, siya ay lubusang magaling. At kapag pinatawad ng Diyos, siya ay lubusang pinatawad. Ito po ang ibig sabihin mo. Ikaw, Bildad, ikaw so far, ikaw ay lipas, wala kayong karapatan na ako'y sisihin at idiin. Sabihin sa akin na siguro matindi ang kasalanan na gawa mo sa harap ni Yahweh kung bakit mo dinaranas ang makasakit kami. That's why ito po yung nasabi ni Job. Ano po? Meron bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Ibig sabihin, natural sa tao, in Jeremiah chapter 19, natural sa tao ang pagiging makasalanan. Because we are part of the fallen races. Parte po tayo, no? Ng pagbagsak ni Adan. Pagpapahintulot ng naunang Kristo. Anyway, is the first Christ na pinapasok ang kasalanan. Pinahintulutan ang kasalanan na manaig sa tao. Na manaig sa tao. Sabi rito ni Job, Diyos lamang ang may karapatang musga, Diyos lamang ang may kapangyarihang luminis at magpatawad sa tao. Yan po yung unang tanong. Yan po yung unang tanong ni Job sa tatlong kaibigan niya. And in Job chapter 14 verse 14, kung ang tao ay mamamatay, siya kaya'y muling mabubuhay. Ngunit para sa akin, paglaya ko ay hirap, ay aking hihintayin. Ano po? Ang ibig sabihin po ni Job, dito sa katawan na ito po'y bilangguan ng totoong kaluluwang naghihintay sa Diyos. Naghihintay sa Diyos. Ano man ang mangyari sa katawang ito, ang sabi ni Job, Diyos ang bahala.
Kapag sa sandaling dumating ang kamatayang pisikal, ang ibig sabihin, ako'y pinalalaya ng Diyos ng aking tagapagligtas sa katawang ito. Let us all remember, yung kanyang sakit, punong-puno ng sugat, hirap, maging sabi niya, chapter 19, maging ang batay siya'y nilalait, pinagtatawanan, maging ang kanyang asawa siya'y pinandidirihan. Sa nakikita nilang katawan ni Job. Ako, sa nakikita nilang kalagayan. Pagsabi ni Job, walang iba pwedeng patunguhan ang aking kaluluwa na nagtatapat sa Diyos kundi sa Kanya naman. Yun ang aking pag-asa sa kahirapang aking nararanasan. Yung ang aking gamot, no, kagalingan sa aking katawang punong-puno ng sugat. But mapalad siya, dumating yung time sa kanyang buhay na siya po ay nakaranas ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. At ibinalik ang lahat ng nawala sa kanya. But Apostle Paul, no, kung ating pong matatandaan, yung kanyang chronic ophthalmia ay hindi po nagkaroon ng kagalingan. Pero anong sinabi sa kanya ng Diyos? As His assurance, my grace is sufficient for you. Danasin mo man yung karamdamang yan, I believe in my heart na ito rin po ang puso ni Job. Danasin ko man ang karamdaman na aking tinataglay, ang kaluwalhatian naman ng Diyos ay sumasa akin. Amen. Na nagsisilbing kagalakan or the triumph, no, ng aking buhay at aking kaluluwa. Ano po? And yung panguling katanungan po ni Job, if a man die, shall he live again? 14:14. No? 14:14. Ang isang tao ba'y pag namatay, muli ba siyang mabubuhay? Of course. Yung mga nanalig at nanampalataya sa ating Panginoon. But kung tayo magkakaroon ng physical death, sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7, no? At yung espiritu hininga ng Diyos ay inihinga sa luwad o sa putik na kanyang inulma ang lupang ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay naging buhay ng kaluluwa. Mamatay man ang ating pisikal o ang ating kaluluwa, darating ang time, sabi ni Job, kinote pa nga ni Job yung 1 Thessalonians 4:13 na aking maririnig, no? Ang tinig ng ating tagapagligtas at ako'y muling mabubuhay. Ibig sabihin po, sa mga nananalig, umaasa, nananampalataya sa Diyos, no? Sila po ay may buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ito pong the book of Job, this is the oldest book in the Old Testament. Ito po yung pinakamatandang aklat sa lumang tipan. Yan po yung mga katanungan. Actually, hindi po katanungan. Ito po yung nabigyan ng kaunawaan na nagmumula sa Diyos, na sinagot mismo ng Diyos sa buhay ni Job. That's why, sa chapter 19, matatag, no? Makisig ang kaluluwa ni Job na humaharap sa pagsubok. Dahil alam niya na ang kanyang tagapagligtas ay sumasa kanya. Iwan man siya ng kanyang mga kaibigan, tuligsain man siya, sabihan man siya ng kung ano-ano marinig niya, no, pandirihan man siya ng kanyang asawa. Alam niyo po ba, siguro baliwala na po sa kanya yun eh. Dahil ang matinding pag-asa ni Job ay inilagak niya sa kanyang Diyos. Or sa ating Diyos. Mga minamahal, kung ano man po yung pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, ilagak natin sa ating Diyos. Magkaroon tayo ng complete surrender. No? Ibigay natin sa Diyos ang buong pagpapasya ng ating mga buhay. Ano man ang desisyon, actually, wala naman tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pagdesisyonan kung anong buhay meron tayo. At alam niyo po ba, yung future ni Job, ibinigay niya po sa Diyos.
Yung pananampalataya ni Job, binigay niya sa Diyos. At alam niyo po ba kung sino tinutukoy niya bilang isang kaibigan? The nearest relative, sino po yan? Yung Diyos sa kanyang buhay. That is His Redeemer. Ano po? God is His Redeemer. God is His friend. God is His nearest relative. Bisa ba sa ating mga buhay, no? Bukod sa inaawit natin ano ba yun? Yung I'm a friend of God, I'm a friend of God. Ibig sabihin po niyan, si Job, yung po yung nasa kanyang puso. Ang Diyos ang kanyang kaibigan. But, more than that, itinuring ni Job that God is his nearest relative. Bukod sa relative, God is his Redeemer. Alam niyo po ba, ito po yung kasagutan ni Job. This is Job's answer on Bildad, no? Job 19, verse 25. Let us read. Let us all read. Sabi po ni Job dito, ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. I remember that word Goel. Goel in Hebrew word, Goel. In Hebrew language, Goel. I remember that word. Alam niyo po ba hindi lang po ito tagapagtanggol? Kapag kumuha ka na sa abogado, meron kang kaso sa hukuman, ipagtatanggol ka niya, pero babayaran mo siya. But Goel, bukod sa relative, bukod sa kamag-anak mo siya, the word Goel is tagapagligtas mo. Kapag ikaw'y nagkaroon ng malaking pagkakautang, siya ang magbabayad. Kapag ikaw'y nasa kapahamakan o nasa peligro ang iyong buhay, ililigtas ka niya. That is Goel. That is Redeemer. At sino yung tinutukoy niya? His nearest relative? This is God. No? Sa buhay ni Job, ang Diyos ang kanyang inaasahan. This is His ultimate Redeemer. God is His absolute Redeemer. No? Kaya kung makikita natin ang pananampalataya ni Job na ito, itinalaga niya, sinabi niya kay Bildad, no? Tumingin siya sa mata ni Bildad, no? Ipinagmalaki niya. Sabi ni Apostol Pablo, kung may gusto kang ipagmalaki, sino daw po? Kung gusto mo magmalaki, ano daw po dapat mo ipagmalaki? Ipagmalaki mo ang iyong tagapagligtas. Ipagmalaki mo ang Diyos. Alam niyo po ba nung sinabi ito ni Job? Siya na dun sa kalunos-lunos na kalagayan. No, sabi niya, verse 6, Job chapter 19, verse 1 to 6, basahin natin. Ito, sagot ni Job kay Bildad. Hanggang kailan ninyo ako pahihirapan sa mga salitang inyong binibitawan? No? Lahat, killing words. Nakakita na ba tayo ng tao na nakalugmok na dyan? And then, tinatadyaan mo pa. Grabe, sinasaktan mo pa. Halos hindi na nga humihinga, nilalatigo mo pa. Ito po'y nararamdaman ni Job during that time. Sa mga salitang ibinabato sa kanya ng kanyang mga kaibigan, especially particularly si Bildad. Maraming ulit na ninyo akong nilait. Di na kayo nahiya na sa aking magmalabis. Grabe, no? Kung lang sabihin ni Job, wala kayong karapatan na ako'y husgahan sa aking kasalanan. Because kapag ating sasagutin ang bawat nating kasalanan, tayo ay isa-isang sisiyasatin ng Diyos. Sa aking kasalanan, ito may grabe, ito may malubhang kasalanan na nagawa ko sa harap ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Isa-isa nating sasagutin ang bawat nating kasalanan. That we must render our own account sa harapan ng Diyos. So, bakit ko papakinggan kayo? Ang inyong paninisira, ikaw kasi, kaya mo naranasan yan kasi hindi ka nagtatapat sa Diyos. Siguro kaya mo naranasan, nagkaroon kanyang ganyan sugat. Siguro, ang bigat ng pagkakasalang ginawa mo sa Diyos, hindi nila alam. Agad nilang hinusgahan si Job. Dahil sa itsura ni Job. Ibinasin nila na napakabigat ng kasalanan ginawa nito. But in the heart of Job,
meron siyang isang tapat na kaibigan na kailanman ay hindi niya maririnig ang pagsisisi, bagkus pagpapatawa na ibibigay sa kanya. Bagkus pagyakap. By his own comforting arms, ang kaibigang kanyang itinuturing ay yayakapin siya. Aaluhin siya. Pero alam niyo po ba, aking tutuloy. Sabi rito sa verse 4, kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Verse 5, akala ninyo kayo'y mas mabuti kaysa akin. Pinagbabatayan ninyo ang hirap kung pasanin. Verse 6, dapat ninyong malaman ng Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Ibig sabihin po ni Job, sa bawat nangyayari sa akin, ito'y pagsubok ng Diyos. Hindi dahil sa kasalanan na aking nagawa, kundi pagsubok ng Diyos o tinitingnan ng Diyos. Pinahintulutan niya na mangyari sa akin ito upang makita niya kung gaano katapat ang aking puso sa Kanya. Dahil pala sa Kanyang katapatan, na anilan, nakita ni Job na ito ay nanggaling sa Diyos. Pinintulutan ng Diyos na mangyari sa Kanya. Kung kaya't sinabi niya kay Bildad, I know that my Redeemer liveth. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Ang panahon po natin ngayon, maaaring may mga nagsasalita, hindi natin alam kung kailan matatapos ang ganitong klaseng pandemic. Yung iba po nagsasabi, nagtatanong, mananatili na lamang ba tayo sa ganitong sitwasyon? Yung iba po nadidismaya kapag nakikita nila maraming infected. Or mas worse, may namamatay. But bakit hindi natin sabihin, alam ko na ang aking tagapagligtas ay di natutulog. In the heart of Job, itinuring na ang kanyang tagapagligtas ay isa sa pinakamalapit na kanyang mahal sa buhay. He is his father. Na ang isang ama, na ang puso ng isang ama, kailanman ay hindi ka pababayaan. No? Tutulungan ka. Na nababasag, alam ni Job na ang puso ng kanyang tagapagligtas ay malapit sa mga anak niyang matapat na naglilingkod sa kanya. Sabi ni Job, wala na akong ibang pwedeng ipagmalaki sa aking buhay, kundi ang katapatan ng aking pananampalataya sa aking kaibigan. Ano? Tinuring niya ang kanyang tagapagligtas bilang kanyang ama at matapat na kaibigan. Ano po? Tagapagligtas. Ano ba ang pwedeng gawin ni Job? Sa katapatan ng kanyang tagapagligtas, sabi po rito in Deuteronomy chapter 7 verse 8, bilang ating responsibilidad na tayo niligtas ng Diyos sa ganyang katayuan, binigyan, pinatawad sa kasalanan at binigay ng buhay na walang hanggan, Deuteronomy 7:8, that we must love our Redeemer. Love and obey Him. Ito, niligtas ka eh. Binigay sa iyong buhay, unang-una dahil sa inibig ka niya, kinaawaan ka niya, kung kaya't ikaw'y pinapaging matuwid, pinapaging karapat-dapat ng iyong tagapagligtas. Ang sabi po, we must love and obey our Redeemer. Ibigin natin, sundin natin ang ating Goel. Who is our Goel? That is our Christ, our Lord. He is Jesus Christ. Alam niyo po, sa buhay ni Job, ipinapakita rito kung paano niya inibig at sinunod ang Diyos. Despite ng kanyang katayuan, despite ng mga nawala sa kanya. Ano po? Kung iba-iba siguro yon, dati akong mayaman, dati akong tinitingala,
Dati ako, kapag may mga taong nasa pagdurusa, nasa kapahamakan akong tinatawag, pero ngayon ako na ang tumatawag. Ako na ang nangangailangan. Ako na ang mahirap. Ako na ang salat. At ako pa ang may karamdaman. But I believe in my heart na mayroong sovereign Redeemer or sovereign Goel na nandun sa itaas. Hindi man ako matulungan ng aking mga kaibigan na dati kong tinutulungan. Hindi man ako pinapansin ng mga tao sa aking kalagayan na dati sa akin nakatuon ang kanilang paningin. Pero I believe na ang tunay kong kaibigan ay nandoon sa taas. Ano po? That is the heart of man. No? I'm sorry po. Nasasabi ko to dahil ako'y tao rin, nakapares ninyo, na kung anong inyong kahinaan ay kahinaan ko rin. But sabi nga ni Job, may isang kaibigan, totoong kaibigan, ano po? And that is our God. Maging sa maruming sitwasyon natin, maging sa napakadilim na nakasalanan na sa atin, itong kaibigan ay ito'y maaasahan. Sabi po ni Job, iibigin ko siya at magtatapat ako sa kanya. Deuteronomy 7:8. What is their duty? Ang sinasabi, na kapag ito'y niligtas, binayaran niya ang iyong pagkakautang, ibigin mo siya at sundin mo siya. Deuteronomy 15:15, show His love and care to others. Kung paano kanya inibig, yung naranasan mong pag-ibig na ibinigay sa iyo ng iyong Redeemer o ng iyong Diyos, ibahagi mo rin sa iba. Ano po? Ano ba yung pinaka-greatest wealth? Totoong kayamanan na nakamit natin sa ating Panginoon, His words. His words. No? Mismong siya. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, ano pong kasunod? It's God. Siya po yung kayamanan ng Diyos na ibinigay sa atin. John 17:17, siya po yung nagpakilala ng katotohanan. Kung kaya't ang katotohanan ito, na kahit nawala ang kayamanan na tinitingnan ni Bildad, ni Zophar at ni Eliphaz, nawala sa iyong kayamanan, nawala sa iyong mga anak mo. Totoo, mga kayamanan yun. But ang pinakatotoong kayamanan na maaari natin taglayin is the Word of God. It's true. Na nasa akin. Ito po yung sinasabi niyo. Na kailanman, mawala man sa akin ang mga kayamanan at aking mga anak, ang dignidad na dating nasa akin, mawala man, may isa kong kayamanan na tinatago sa aking puso. Ano po kaya yun? Inyong kayamanan ng salita ng kanyang tagapagligtas sa kanyang buhay. Kaya ingatan mo yan, kapatid. Bakuran mo yan. No? Ingatan mo yan. Yung paniniwalang yan. Kailangan yung paniniwala mo patungkol sa salita ng ating Panginoon ay ingatan mo sa iyong buhay. In Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan ang magbibigay sa iyo ng totoong buhay na kanyang ipinangako sa atin. Yan po yung pasaporte natin para tumatag ang ating pananampalataya na kailangan linangin natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Na kailangan gawin natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin natin ang katotohanan. Ano po? Kaya nga walang bayad yan eh. Wala pong bayad yan. Freely received, freely given. Tinanggap mo nang walang bayad sa Diyos? Diba? Hagi mo nang walang bayad. Dito ba? This time, habang sinasabi ba nito, no? Pinapahayag ba ni Job sa kanyang buhay na ito? Ano ang meron si Job? Wala. Wala po. Kundi ang nasa tanging kanya
at mas higit na nasa Kanya ay ang kayamanan na nagmumula sa Diyos. This is His true wealth. This is His true wealth. And this is His true health. Ito yun. Ito po yun. Number 2. Again, in verse 25, this is Job's faith. Job's faith. I know that my Redeemer liveth. Let us notice Job's confidence. No? Bakit kaya confident si Job habang kanyang sinasalita that I know my Redeemer liveth. Live. Alam ko buhay ang aking tagapagligtas. In-identify niya that His Redeemer on Galatians chapter 3 verse 13. Please, sulat po natin yung mga talata. That is our wealth. Ano po? Lamang ang may kaalaman, lamang ang may karunungan na nanggagaling sa Diyos. Ano po? In-identify na po ni Job ang kanyang faith. Nakita na natin ang totoong kulay ni Job. Nakita na natin yung kanyang kaibigan na tagapagligtas. No po? Galatians 3:13, Romans 3:24, Colossians 1:14, 1 Peter chapter 1 verse 18, and Revelation 5:9 ay nihayag ni Juan. Sino daw po yung kanyang tagapagligtas? Christ is my Redeemer. Ganda na po. Christ is my Redeemer. In the time of Job, that name Christ, dahil hindi pa po siya nandoon, pumupunta rin sa kanyang incarnated body. Hindi pa po siya Christ. Christ is His Lord. The Hebrew word Lord is Yahweh. Also Christ. No? This is our Christ. God the Son, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sino daw po yung tagapagligtas at kanyang inaasahan? It is our Lord. The same as us. Sino ba natin tagapagligtas at tanging inaasahan? Sino po? Christ. That is Jesus. Job's Redeemer identified. Acts chapter 4 verse 12. Let us read Acts chapter 4 verse 12. Para maklarify lang natin ito. 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino daw po? Dun sa Redeemer niyo. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya pala ganun ka confident si Job. Naniniwala siya na mabulok man siya doon, dumami man ang kanyang sugat, maging worse pa yung kanyang katayuan. He knows that Christ is his Redeemer. That Christ is my Jehovah Rapha. Gano'n mang katindi ang kasakitan, alam niyo po, sa ganitong sitwasyon, sabi ni Pastora, may mga believer na namatay nga eh. Pero sabi ni Job, I know that one day. Tinote ni Job, 1 Thessalonians 4:13, that one day, maririnig ko ang tinig ng aking tagapagligtas. Mabulok man ako't mamatay sa ganitong katayuan na wala na ng pag-asa si Job. Mabulok man ako't mamatay sa ganitong katayuan. Alam niyo na sabi po ni Job yan, hindi niya kasi alam na siya pagagalingin ng Diyos eh. Akala niya mananatili at mamamatay na siya sa ganitong sitwasyon. But I believe, sabi niya, that one day,
I will hear His voice. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Magkasakit ka ng COVID, you are believer, Lord, I am a believer. Believer ako, Lord eh. Pero sabi niyo, infected na ako nito. A leprosy. Complicated with elephantiasis. But I believe my Redeemer liveth. And one day, masawi man ako sa COVID na ito, mamatay man ako sa karamdamang ito, I believe that one day I will hear His voice. Idugtong na natin Revelation 21:4 that He will wipe all of my tears in my eyes. Po? No sicknesses, no persecution, no starvation, and absolutely there will be no more death. Kapag narinig na natin ang tinig ng ating tagapagligtas. Hindi nanangan si Job. In his faith, hindi siya nanangan physically. Hindi siya lumakad kung ano yung nakikita ng mga mata, kundi lumakad siya nang naaayon sa kanyang pananampalataya. Lumakad siya. Hindi siya magagawa at sasabihin ng tao. Hindi siya nabuhay doon. Nabuhay siya sa sasabihin, mararamdaman at magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. This is Job's faith. Ito yung pananampalataya na nasa puso ni Job. Na kanyang idiniklara that Jesus is my Redeemer. Anumang sitwasyon ang aking kahantungan ngayon, I believe. Ano po? I believe. In Hebrews 7:25, in Revelation chapter 1, verse 17-18, I will repeat Hebrews 7:25, Revelations 1:17-18, He ever liveth. Ang mahalaga yung Redeemer mo. Hindi namamatay. Yung inaasahan mo, hindi nagkukulang. Hindi mawawala. In Hebrews 13:5, I will never leave you, nor forsake you. Sabi ng Redeemer niya, at sabi ng Redeemer natin, mamatay man tayo, may bubuhay sa atin. Hindi mamatay ang ating tagapagligtas, at tayo ang bubuhay sa Kanya, tayong mga namamatay. Kundi ang Kanyang pag-asa, ang Diyos ko ay matatag. He is sovereign. He is wonderful. In Isaiah chapter 9 verse 6, at ang lahat ng kapamahalaan darating ng panahon ay mapapasa Kanyang balikat. That is His Redeemer. And He is our Redeemer also. Hindi ba tayo natutuwa nun? No? Kaya nga po, in Hebrews 11:6, hindi kinaluluguran ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Kaya nasabi po yun, Pastor, napakagrabe naman yan. Huwag ka lang manampalataya sa Kanya kasi gusto ng Diyos na manampalataya tayo sa Kanya. Nang sa gayon, ang pag-asa natin ay hindi lamang sa laman na ito. Hindi lamang sa buhay dito sa lupa, nakakadismaya. Lugi na ang SM. Wala nang tao sa SM. Ang dami nang may karamdaman. Wala nang masakyan. Wala nang hanap buhay. Wala nang pera. Wala nang makain. Ayaw po ng Diyos na manampalataya lamang tayo sa mga bagay na yan, kundi mas higit manampalataya tayo sa Kanya. Na sa gayon, sa buo nating buhay, meron tayong pag-asa. And I remember in Jeremiah chapter 29, yung lagi natin kinukog, for I know the plans I have for you. At sabi ng Diyos, sa kabila ng pagsakop sa inyo ng kaharian ni Haring Nebuchadnezzar at sa sitwasyon na kayo'y nasakop ng Babylonia, ang sabi ng Diyos sa mga hinirang niyang bayan o bansa, sa mga minamahal niyang mga tao, ang sabi niya, makisama kayo sa kanila.
maghanap buhay kayo, mag-asawa kayo, magparami kayo. For that 70 years. No? Napapahintulutan ko na kayo kanila masakop. And after that, ibabalik ko ang ngiti sa inyong mga labi, kagalakan sa inyong mga puso, at muli ko kayong palalayain. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang sabi po ni Pastora kanina, napanood niya, narinig niya, 2 taon pa ang COVID. Pero ang sabi ng Diyos, go on with your life. Magpatuloy kayo. Manambahan kayo sa akin. Magpahayag kayo ng salita ko. Maghanap buhay kayo. Tatagan ninyo ang inyong kalooban. At sinasabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Kahit 5 years pa, kahit 10 years pa, or how many years na manatili itong pandemyang ito, ang importante, yung plano ng Diyos ay nasa atin. And this is Job's faith. Ito yung pananaywala at pananampalataya nito. Revelations 5:10, Job believed. Revelations 5:10 and 19, Job believed na muling babalik ang kanyang tagapagligtas nito. He will stand before us. He will stand in the latter day upon the earth. No? At siya po ang huhusga sa bawat tao. Sa bawat pananampalatayang ibinigay natin sa Diyos. Sa kayamanang ibinigay sa iyo ng Diyos. At tatanungin tayo ng Diyos o ng Panginoon, paano mo ba inubol? Paano mo ba inubos, ginamit ang kayamanang ibinigay ko sa iyo? That is spiritual wealth. Ano po? Spiritual wealth. Paano mo ba ibinigay ang kayamanan ng aking katotohanang ibinigay ko sa iyong puso? I believe, hindi paano mo pinasinungalingan, hindi paano mo binigyan ng katotohanan at importansya ang kayamanan niya. Paano mo ipinamuhay? I believe in my heart na yung kayamanang yon at yung pananampalatayang yon na binigay ng Diyos kay Job ay hindi nasayang. Nakita sa kanyang buhay. Na ipahayag sa kanyang buhay. In that same chapter, chapter 19, sabi ni Job, sana lahat ng sinasabi ko ay marinig at maitalaga, maisulat sa isang aklat at nangyari yung kagustuhan ni Job. Ano po, eto na nagiging nating kalakasan ngayon sa anumang pagsubok na ating pagdaanan. Alam niyo po, in this pandemic time, I believe in my heart na wala tayong ibang pwedeng saligan kundi ang aklat ni Job. Lahat po ng scripture ay ating pong maisa sa buhay. Pero alam niyo po, yung mga nangyayaring ito sa atin, isipin natin na mas worse pa ang dinanas ng tao ito. He is a believer. He is one of God's friend na nasa isa buhay. Imposible ba? Hindi. Posible. Dahil wala namang imposible sa ating Diyos na ibigay sa taong ito ang ganyan katinding pananampalataya. If only at dapat kilala natin ng lubos ang Diyos sa ating mga buhay. Kung mayroon mang nakakakilala ng lubos sa Diyos, kapares ni Job, walang iba kundi tayo.
Mga taong hinirang sa salita at iniligtas sa salita ng Diyos. Walang iba kundi tayo. Kung tayo pa yung unang-unang nagpapanik sa bawat sitwasyon ng mundong ito, isa lamang ang ibig sabihin niyan, ayaw ko na pong sabihin. Dapat kilala natin ang lubos ang Diyos. Dapat ang Diyos as our significant others, nearest relative, kilalang kilala mo ang Diyos. Hindi lamang gusto ng Diyos na makilala mo siya ng lubos para may pagmayabang niya sa kanyang sarili, kilalang kilala ko ni Rosmel. Hindi. Para makilala mo ang Diyos ng lubos, ang gusto ng Diyos, tumatag ka, umunlad ka sa iyong pananampalataya. And this is Job's future. Verse 25 through 27, in my flesh, I shall see God. Ang ibig sabihin sa katayuan ko mang ito, ano pa ang ibibigay mo o Diyos? Wala akong ibang nakikita at inaasahan kundi ikaw lamang. Because you are my future. Ano ba ang kinabukasan natin? Maybe, ang tinitingnan natin kinabukasan ay gumaling pa tayo, makaalpas pa tayo, hindi masama yan. Magtagumpay tayo sa pakikipaglaban sa COVID. But that is not our future. Hindi po yan ang future natin. Ang future natin ay nasa Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord. A plans to prosper you, not to harm you. And a plans to give you hope in the future. Alam ni Job, ang plano, ang kanyang kinabukasan, ang plano ng kanyang kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos. In His own God's enormous hands. Nandun. Hindi po masama na isipin natin that we will survive on this pandemic. Pero ang pinakamabuti at maganda, anuman nang mangyari, Lord, kahit mabulok ako sa mga sugat na ito at mamatay ako, Panginoon, Ikaw ang nakikita ko sa aking sarili at sa aking bukas. Whom I shall see for myself, sabi ni Job. You. Ikaw, O Diyos. Because I want to see my Savior. Na wala akong inaasahan sa buhay ko kundi ang makita ka ng mukhaan. Alam niyo, kinote po ni Apostle Paul to. Ano po? Ang siyang lumikha sa akin. Yun po yung tunay na pag-asa at kaligayahan. Kung may naasahan natin ang totoong pag-asa at kaligayahan sa mundo, hindi natin makikita. Everything is temporary. Lahat ay pansamantala lamang dito sa lupa. Ang magpasawalang hanggan ay nasa kamay ng Diyos. I want to see my Savior first of all. Sabi ni Job, all that is involved in Job's future. Ano? Hindi niya na tinignan na ako pa kaya gagaling, nababalik pa kaya ang lahat ng kayamanan ng mga anak na nawala sa akin. I-consider na ni Job, na yung kanyang kinabukasan, mangyayari pa sa kanyang bukas ay nasa kamay na ng Diyos. If God permit, ako'y buhay pa bukas. If God permit, ako'y gagaling pa. If God permit, ang buhay ko'y sasagana pa. Kailan ba natin uli na sa ating mga bagay na yan? No?
Ang gusto ko, yumaman pa ako. Lord, payamanin mo naman ako, Lord. Pagalingin mo naman ako, Lord. You are the genie of my life. Hindi po. Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos at kiskisin ng lampara na ituring natin ang Diyos na isang genie at mangyayari ang lahat ng bagay. Hindi po. Kapares ni Job, you are my future. Lahat ng desisyon na mangyayari sa akin ay nasa kamay mo. Pag sinabi natin future, pinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Hindi magagawa ng tao sa sarili mong lakas sa Galatians 4:6. Itiniklara na nga ng Diyos, no? Not by might, nor by power, but by my spirit. Sa knowledge ko, sa wisdom ko, sa kaparaanan ko, walang na sabihin ng Diyos, mangyayari ang lahat. Hindi sa paraan ninyo. Isaiah 55:8. Let us read the book of Isaiah. Isaiah chapter 55 verse 8. Ang sabi ni Yahweh, let us consider this word. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Alam po ni Job yan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Wow! Pinamumukha na ng Diyos sa mga taong nagdudunong-dunungan, nagrurunong-runungan. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa kanyang harapan kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa. Sapagkat tayo'y lupa lamang. Kulang na lang sabihin, ano po? Ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. But praise God. Purihin ang tao na nakikita ang kaparaanan ng Diyos kaysa sa kanyang kaparaanan. That is his prophet Ezekiel's. I don't know, hindi ko po alam yung chapter. But yan po yung sinabi ni Prophet Ezekiel. Na sa ating buhay, huwag mong tignan ang magagawa mo at ang paraan mo, kundi ang tignan mo ay ang kaparaanan ng Diyos. That's why Job's future is in God's hand. Nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos. This is the finished work of the Redeemer. Kung ating babasahin, Romans chapter 8. Romans chapter 8, basahin sa puso natin. Ang lahat ng bagay ay ginawa na ng Diyos. That's why in Hebrews 13:8, you are Jesus, you are the same yesterday, today, and forever. Ang ibig sabihin po, ginawa na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Iisipin natin, gagawin natin, pagpaplanuhan pa lang natin, it is already finished, the finished work of the Redeemer. Nakita ni Job yan. Dapat makita mo, makita ko. Na wala ka nang gagawin. Ano man ang planuhin mo, gawin mo, sa panahon natin ngayon, na hindi ayon sa ginawa at tinapos ng Diyos. Romans 8, it is futile. It is vanity. Nabibigo ka lang. Kapag may plano at ginawa tayo na hindi po ayon sa ginawa at tinapos ng Diyos, na pinlano ng Diyos, nabibigo ka lang. I'm sorry to tell you, that is the real thing. Learn to accept reality. Ayaw pa ba natin yun? Ang sabi ni Job, susundan na lang natin. Ano man ang mangyari sa atin sa panahon ito,
Mapahamak man tayo, at magkasakit man tayo, mabigo man tayo, ang importante may tinapos na plano ang Diyos sa ating lahat. Ang gagawin lang natin ay magpasakop tayo sa Diyos. We are free, mangarap ka, magplano ka, pero believe me, ang mangyayari pa rin ay ang bagay, mga plano na tinapos ng Diyos para sa iyo, sa bawat isa sa atin, at sa ating lahat. Romans chapter 8. I know the plans I have for you. Ang sabi ni Prophet Ananias on Jeremiah 28, 2 years lang, mawawala ng kapangyarihan si Nebuchadnezzar. Sabi ni Prophet Ananias, 2 years lang, ibabalik na ng Diyos ang bawat isa sa atin, sa ating mga lugar, sa ating bayan. But the plans of God, different pala, no? Sa mga sinabi ni Prophet Ananias. Yun ang plano ng tao. Pero si Job, hindi siya nagplano sa kanya kapag gumaling ako, kapag lumakas ako, nagtatrabaho uli ako. No, no, no. They consider the future na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil alam niya na ang lahat ng bagay ay tinapos na ng Diyos sa kanyang buhay. Ginawa na ng Diyos ang plano para sa ating lahat. At totoo ba tayo malaman yun? May plano sa iyo. Tapos na. Kaya masabi ng Panginoon, it is finished. Nagawa ko na yung mga plano para sa inyo. And then, malaya naman kayo kung magplano kayo ng sarili ninyo. Pero don't blame me kung mabigo kayo sa mga ginagawa ninyo. For not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Walang bagay na maaaring mangyari sa tao nang walang kapahintulutan ng Diyos. Let us meet Job's friend. You know is that? That is our Lord. At nawa maranasan natin yung faith ni Job. At maibahagi o naibahagi ko sana yung future na nakikita ni Job. Na future ng Diyos para sa kanya. Father in heaven, Lord, salamat sa katotohanan na ibinigay niyo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, it hurts, O God. Even me, Lord, nung aking binabasa, ang aral mong ito, ang salita mong ito, Panginoon, Lord, kinurot, nasaktan ang aking puso, ang aking laman, Panginoon. But Lord, I have no other choice, O God, but to put my trust completely on you, Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng iyong katotohanan. Lord, truly, O Lord, in John 8:32, na muli mo kaming pinalalaya. And we shall know the truth, and the truth will set us free, O God. Thank you so much, Lord, for giving me confidence, O God, for giving me a strong heart and strong mind, O Lord, to proclaim your words, O Lord. It is all about you, Lord. Hindi sa tao, hindi sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y minarapat mo lang at pinapaging makatwiran, Panginoon. Purihin ka, hindi si Pastor Benji ang narinig nila, kundi ang nagsalita ay ikaw, Panginoon. Because this is your word, and this is your lesson, and gospel, O Lord. For this we pray in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Gusto mo ano na yun? Parang okay tayo sa... Ayos lang mo lang. Sige na. Praise. Amen. Tayo po'y dadako na sa ating closing song. Muli, bigyan natin ng papuri at pagsamba ang Panginoon.
Hallelujah. Amen. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming kasama. O God, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Amen. Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Di ako mangangamba. Hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Praise. Amen. Sige po, tayo dumako sa panalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Lord sa umagang ito. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang Diyos na matapat, ang aming dakilang manggagamot, ang Diyos na makapangyarihang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos na nagkakaloob ng aming lakas at ng aming buhay, ang Diyos na nagpapala at pinagmumulan ng lahat ng kagalingan, ang Diyos na nagpaplano ng mga dakilang plano sa kanyang mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, ang aming buong pagkatao, ang aming buong buhay, ang lahat sa amin, O Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. For you plan the best for us. Hallelujah, Jesus. Lord, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos ni Moses. Ikaw ang Diyos na nagpagaling at nag-restore sa buhay ni Job. At sa umagang ito, it is the same God that we magnify and glorify sa aming kalagitnaan. Lord, we receive your great plan in our life. A plan, Lord God, to heal us in times of sicknesses. A plan, Lord God, to redeem us. Sa panahon na kami lubog na, Panginoon, sa aming sitwasyon, ang aming pag-asa ay buong ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. For you are the lifter of our head. And this morning, Father God, makaranas man kami ng kasakitan, makaranas man kami ng mga problema, ang kapayapaan ng aming puso at patuloy na magagalak sa iyong presensya, sa iyong mga salita na nagsasabi, hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang Diyos na kagalingan namin. Ikaw ang Diyos na magliligtas sa amin. At ikaw ang Diyos na magkakaloob ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord God, hipuin mo,
Pagalingin mo, Panginoon, ang bawat may kasakitan. Lord, every heart that is crying upon your feet this morning, O God, let the peace and the rest be upon them in Jesus' name. At sa bawat isa, Panginoon, na nauubos na ang pag-asa sa umagang ito, O God, fill our heart, Lord. Empower us by your word, by your promises, and by the power of your Holy Spirit. We declare, Father God, your blessing upon us, spiritually, physically, emotionally, financially, at sa bawat anak mo na kasama namin sa pagsambang ito, Panginoon. Let the blessing and the